Meron pong lumapit sa amin 4 na Pilipina. Napakatindi naman itong Pilipina na to. Yung napili pa niyang lokohin ay kapwa niya Pilipina. Merong isang salon dyan sa Bathariad. Ang nagmamay-ari daw ay Pilipina. So dahil Pilipina ang nagmamay-ari ng isang salon, siguro meron siyang partnership na Saudian. Kumukuha siya ng mga empleyado ng mga Pilipina. Yung mga takas, expired ang ikama, yung mga hurub. Base dun sa isang complainant, ang sinabi niya daw is aayusin ng ikama. Dahil nga expired na yung ikama niya, tapos yung isa naman hurub, ang sabi aayusin. Yung binigay nung isa is 8,000 riyals. Yung isa naman is 12,000. Meron din nagbigay ng 11,000 at meron din nagbigay ng 10,000. Kung i-convert mo yun sa peso, napakalaking pera na. So, syempre, dahil Pilipina, medyo magaan ng loob, may tiwala ka, pero nagkamali sila. Siguro itong Pilipina na to, meron siyang partner dyan sa Saudi. Hindi ka naman makakapagtayo ng isang business kung wala kang partnership na taga-Saudi. So, hanggang ngayon, hindi pa sila gagawa ng ikama, at saka yung Pilipinang may-ari ng salon is hindi daw nagpapakita. Siguro, ang pumupunta lang doon sa salon, yung Saudian. So, napakahirap isipin, hindi natin matanggap kung ang kapwa natin Pilipino yung manloloko sa atin, lalo na pagdating sa pera. Alam nyo, sa totoo lang, napakababa ang tingin nila sa atin, yung mga tag-ibang bansa. Ang Pilipina daw is, hindi naman lahat ng Pilipina is gano'n. Manloloko, lalo na pagdating sa pera. Pero depende naman yan sa mga Pilipino o sa mga Pilipina. Hindi naman lahat. So, doon nasisira yung mga iba. Akala nila, mga Pilipina is pare-pareho. So, payo ko po sa lahat ng mga nag-change employer, naghahanap ng mga ibang trabaho, yung mga hurub, yung mga takas sa mga employer. Wag po kayong magtiwala, lalong-lalo na kung pera ang bibitawan nyo. Marami nang naloko sa ganito. Yung takas ka, yung hurub ka, tapos lilipat ka ng ibang employer, yung pinangakuan na ikakapil ka, tapos magbabayad ka ng malaking halaga. Nako, napakadaming naloko sa ganito. Kaya ang gawin mo, for example, ikaw hurub, gusto mag-change employer, huwag ka munang nilipat kung hindi napalitan yung sponsorship mo. Pero sa mga hurub or takas sa amo, no choice sila. Pero pag ikaw na gusto mo lang mag-change employer, expired ang ikama mo, siguraduhin mong napalitan yung sponsorship mo bago ka lumipat sa iba. Kasi kung expired lang ang ikama mo, walang problema yun eh. Mag-uusap kayo kung magkano yung gagastusin ng pag-renew ng ikama nyo. Kung magkasundo kayo ng employer nyo, kung magkano yung hatian nyo, pwede na. Pero pag ikaw ang hurub or takas, siyempre pinangakukuhan ka niya na ikakapil ka niya, aayusin yung ikama mo, karamihan sa ganito is naloloko. Kawawa din yung mga ibang kababayan natin kasi napakalaking pera. Pwede mo nang i-business yun sa Pilipinas. Nagtiwala sila dun sa Pinay na may-ari ng salon. Kaya sila nakapagbitaw ng ganong kalaking pera. Pero anong ginawa ng Pinay? Hanggang ngayon, hindi pa sila nagawa ng ikama at hindi nagpapakita yung Pinay. Siguro ang nagpupunta dun sa salon, yung partner na lang niya. Ito ay matatagpuan mo dun sa Bathariad, yung salon na to. Kaya hindi lahat ng mga Pilipino ay mapagkakatiwalaan. Minsan pa pagdating sa abroad, Pilipino din ang nagkakalaban-laban, kaya huwag masyadong magtiwala. Hindi naman lahat ng mga Pilipino ay hindi mapagkakatiwalaan, pero karamihan sa mga Pilipino is ganun. Lalong-lalo na pagdating sa trabaho. Sana kung sino ka naman may-ari ng isang salon dyan sa Riyadh, balita ako, nakafollow ka sa akin, ibalik mo yung pera ng 4 na niloko mo. Hindi mo yung pera, pinaghirapan nila yan, kaya ibalik mo. Dahil lang sa pera, nasira ka. Kaya ang gawin mo, kausapin mo yung mga 4 na nagre-reklamo sa amin para maibalik yung pera sa kanila. Kaya kung sino ka mang Pinay ka na nagmamay-ari ng salon dyan sa Batha, kausapin mo yung mga taong niloko mo. Hindi barya yung mga perang hiningi mo sa kanila. Kaya please lang ibalik mo yung pera nila. Pinaghirapan nila yan.